Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig, pagtataksil at pagbangon? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na kung minsan, ang pinakamalalim na sugat ay nagmumula sa mga taong pinakamamahal natin at ang tanging lunas ay ang pagpapatawad na hindi inaasahan. Ito ang kwento ni Laya at ang kanyang huling pangako. Malamig ang hangin na humahampas sa pisngi ni Laya Soliman. Hindi ito ang lamig ng Pasko sa Pilipinas na may kasamang simoy ng bibingka at puto bumbong. Ito ang lamig na tumatagos sa buto, ang lamig ng isang gabi sa Canada na tila walang katapusan. Nakatayo siya sa harap ng isang maingay na conveyor belt, ang kanyang mga kamay ay abala sa pag-aayos ng mga delata na dumadaan. Paulit-ulit. Walang hinto. Sa loob ng halos 2 taon, ito na ang naging mundo niya. Ang amoy ng grasa, ang ugong ng makinarya, at ang pangarap na nagpapainit sa kanyang puso sa kabila ng nagyayelong paligid. Maingat niyang dinukot mula sa bulsa ng kanyang makapal na jacket ang isang luma at lukot ng litrato. Sa litrato nakangiti ang isang lalaki, si Silang, ang kanyang silang. Ang lalaking pinangakuan niya ng isang kinabukasan. Hinaplos niya ang larawan, ang mga daliri ay nanginginig dahil sa lamig at pangungulila. "Malapit na, mahal ko!" bulong niya sa hangin. Ang hininga ay nagiging singaw. "Kaunting tiis na lang, malapit na nating maabot." Sa bawat delatang dumadaan, nakikita niya ang pangarap nila. Isang maliit na panaderya sa tabi ng dagat, ang panaderya ng pag-asa. Ang amoy ng bagong lutong pandesal sa umaga, ang tawa ng mga batang bibili ng tinapay, at ang yakap ni Silang sa pag-uwi niya sa hapon. Iyon ang nagbibigay lakas sa kanya, ang nagtutulak sa kanya na kayanin ang bawat nakakapagod na gabi. Kanina lang, bago pumasok sa trabaho, ipinadala na niya ang huling malaking halaga. Iyon na ang kabuuan ng ipon niya. Sapat na para masimulan ang kanilang pangarap. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang video call mula sa kapatid niyang si Mayari. Mabilis niya itong sinagot, isiniksik ang sarili sa isang sulok kung saan hindi gaanong maingay. "Ate, kumusta ka na dyan?" Masiglang bati ni Mayari. Maganda ang kapatid niya, laging maayos, tila walang problema. "Heto, ayos lang, medyo pagod pero kinakaya." Sagot ni Laya, isang pilit na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. "Naipadala ko na pala yung pera. Natanggap niyo na ba ni Silang?" "Oo, ate. Grabe, ang laki. Siguradong matutuwa si Kuya Silang nito," sabi ni Mayari. Ngunit may kakaibang kislap sa kanyang mga mata na hindi mawari ni Laya. "Mag-ingat ka lagi dyan, ate, ha? Mahal na mahal ka namin." "Mahal na mahal ko rin kayo," sagot ni Laya. Pakisabi kay Silang, miss na miss ko na siya. Pagkatapos ng tawag, bumalik si Laya sa kanyang pwesto, may bagong sigla. Ang pagod ay napalitan ng pananabik. Malapit na, uuwi na siya. Ngunit bigla, isang mahinang ugong ang kanyang narinig, isang pagyanig na nanggaling sa ilalim ng kanyang mga paa. Napahinto ang lahat. Nagkatinginan ang mga manggagawa. At sa isang iglap, ang mahinang ugong ay naging isang nakakabinging dagundong. Ang sahig na kanyang kinatatayuan ay umalon na parang dagat. Ang mga ilaw ay namatay sindi. Narinig niya ang sigawan ng mga tao, ang kalabog ng mga makinang bumabagsak, ang tunog ng nababasag na salamin. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit huli na ang lahat. Isang malakas na puwersa ang nagpatumba sa kanya. Mula sa itaas, nakita niya ang pagguho ng mga pader at ng bubong. May tumama sa kanyang ulo. Isang matinding sakit. At pagkatapos, dilim. Ang huling namutawi sa kanyang isip ay ang ngiti ni Silang. Habang ang katawan ni Laya ay unti-unting nilalamon ng mga guho,
Sa sahig, ilang pulgada mula sa kanyang kamay na walang malay ay ang isang kwintas na may palawit na hugis puso. Nakaukit dito ang mga salitang laya at silang. Kasabay ng pagguho ng gusali sa Canada, sa isang maliit na bahay sa Pilipinas, tumunog ang telepono. Sinagot ito ni Mayari at sa kabilang linya ay isang boses mula sa embahada. Isang boses na may dalang balita na babago sa lahat. Isang taon. Isang taon na ang lumipas mula nang gumuho ang mundo ni Laya. At sa loob ng isang taon na iyon, isang bagong mundo ang itinayo ni Mayari Soliman sa ibabaw ng mga guho. Nakatayo siya ngayon sa harap ng isang malaking salamin, suot ang isang simpleng puting bestida. Hindi ito marangya, hindi magarbo. Sapat lang. Sapat lang para sa isang kasal na minadali, para sa isang pag-ibig na ipinilit. Bagay na bagay sa'yo, Hija, sabi ng matandang mananahi, inaayos ang laylayan ng kanyang damit. Ngumiti si Mayari. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa refleksyon, hindi niya nakita ang isang masayang bride. Nakita niya ang isang babaeng may malaking lihim na itinatago. At sa isang iglap, bumalik ang alaala. Hindi ito isang magandang alaala. Ito'y isang multo na laging bumabalik sa kanya tuwing gabi. Ang malamig na liwanag mula sa laptop. Ang email na may subject na Urgent for Identification. Ang nanginginig niyang kamay habang kiniklik ang attachment. Isang litrato. Isang litrato lang iyon, malabo at kuha sa gitna ng kaguluhan. Pero malinaw na malinaw sa kanya ang bagay na nasa litrato. Ang kwintas na may palawit na hugis puso. Ang kwintas na regalo niya mismo kay Laya bago ito umalis. Binasa niya ang nilalaman ng email. Isang hindi pa nakikilalang biktima, comatose, nasa kritikal na kondisyon. Ang kwintas ang tanging pagkakakilanlan. Kailangan lang nila ng kumpirmasyon mula sa pamilya. Isang kislap ng pag-asa. Buhay ang ate niya. Ngunit kasunod ng pag-asang iyon ay isang madilim na bulong mula sa sulok ng kanyang isipan. Isang bulong ng inggit, ng pagod na laging maging pangalawa, ng pagnanasa para sa buhay na dapat sana ay para sa kanya. Para kay Silang. Pumikit siya ng mariin. Naramdaman niya ang kabog ng kanyang dibdib, ang pagtatalo ng kanyang isip at puso. Ngunit mas malakas ang lason ng inggit. Dahan-dahan, sa nanginginig na mga daliri, tinipa niya ang sagot. Isang kasinungalingan na magiging pundasyon ng kanyang bagong buhay. It is with a heavy heart that we confirm, my sister, Laya Soliman, did not survive. Mayari, ayos ka lang ba? Napabalik siya sa kasalukuyan sa boses ni Silang na nasa may pintuan. Lumingon siya, ang ngiti ay muling ipinaskil sa kanyang mga labi. Oo naman, medyo kinakabahan lang, pagsisinungaling niya. Lumapit si Silang. Gwapo pa rin ito, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata na hindi nawawala, kahit isang taon na ang nakalipas. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Sigurado ka na ba talaga rito? Ano ka ba? Siyempre, sabi ni Mayari, hinigpitan ng hawak. Ito rin naman ang gusto ni ate, ang maging masaya tayo. Isang munting kasalan sa huwes. Iilang kaibigan at kamag-anak ang naroon. Habang binibigkas nila ang kanilang mga panata, naramdaman ni Mayari ang bigat ng bawat salita. Panata ng katapatan. Panata ng pagmamahalan. Lahat ay nakatayo sa pundasyon ng isang kasinungalingan. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa tabi ni Silang, hindi siya mapakali. Hindi pa rin ako makapaniwala na ginamit natin ang pera ni Laya para bayaran ang mga utang ko, basag ni Silang sa katahimikan. Umikot si Mayari paharap sa kanya. Ang mga mata ay matalim.
Hindi mo utang yon, utang natin. At hindi natin ginamit ang pera niya. Pamana niya yon sa atin. Para sa kinabukasan natin. Paulit-ulit niya itong sinasabi, hindi lang para kay Silang, kundi para na rin sa sarili niya. Pero paano kung... Wala nang paano kung Silang, putol ni Mayari. Wala na siya. Tayo na lang ang natitira at kailangan nating mabuhay. Yumapos siya ng mahigpit, pilit iwinawaksi ang konsensyang bumabagabag sa kanya. Sa labas, payapa ang gabi. Ngunit sa loob ng kanilang kwarto, ang katahimikan ay nababalot ng kasalanan. Samantala, sa kabilang dako ng mundo, sa isang tahimik at puting silid ng ospital sa Canada, ang mahinang, tuloy-tuloy na tunog ng heart monitor ang tanging maririnig. Isang babae ang nakahiga sa kama, napapalibutan ng mga tubo at aparato. Payapa ang kanyang mukha, tila natutulog lang ng mahimbing. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang daliri sa kanyang kanang kamay ang biglang gumalaw. Ang unang nagmulat kay Laya ay hindi liwanag, kundi tunog. Isang paulit-ulit, mahinang tunog. Pip, pip, pip. Pagkatapos ay amoy. Amoy ng alkohol at gamot. Malamig. Malinis. Nakakasulasok. Sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata, ngunit tila may 1,000 librong nakadagan sa kanyang mga talukap. Mabigat. Pagod na pagod. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang kamay, ngunit parang hindi niya ito pag-aari. Sino ako? Nasaan ako? Sa wakas, sa pamamagitan ng manipis na siwang, pumasok ang liwanag. Malabo ang lahat, mga puting pader, puting kisame, at isang muka ng lalaking hindi niya kilala. May mga mata itong malalim, tila laging may iniisip, may bahagyang gusot sa pagitan ng kanyang mga kilay, ngunit nang makita niyang gising na si Laya, ang gusot ay napalitan ng pagkagulat, at pagkatapos ay ng isang maingat na ngiti. Miss Soliman? Gising ka na? Sabi ng lalaki, ang boses ay mahinahon. Ako si Bantayan Montenegro. Isa ako sa mga rescuer na tumulong sa'yo. Sinubukan ni Laya na magsalita, ngunit walang boses na lumabas sa kanyang lalamunan. Tanging isang mahinang ungol. Ang tanging gumagalaw sa kanyang isipan ay isang pangalan. Silang. Ang mga sumunod na linggo ay isang malabong panaginip ng sakit at pagpupursigi. Nalaman niyang 1 taon siyang comatose. 1 taon. Ang kanyang mga kalamnan ay nanghina at ang simpleng pag-upo ay isang napakalaking tagumpay. Sa gitna ng lahat ng iyon, laging naroon si Bantayan. Siya ang matiyagang nag-aangat sa kanya. Siya ang nagpupunas ng pawis sa kanyang noo, sa tuwing napapasigaw siya sa sakit, habang pilit iginagalaw ang mga binti sa physical therapy. Siya ang nagkukwento ng mga corny na joke para lang mapangiti siya. Hindi niya ito kamag-anak, hindi niya ito kaibigan. Ngunit siya lang ang naroon. Isang hapon, habang tinutulungan siya ni Bantayan na uminom ng tubig, sa wakas ay may lumabas na salita mula sa kanyang mga labi. Garalgal at mahina, ngunit malinaw. Silang! Napahinto si Bantayan. Nakita ni Laya ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang maaliwalas ng ngiti ay biglang naglaho, napalitan ng isang anino ng awa at pag-aalala. Ibinalik ni Bantayan ang baso sa mesa, umupo sa silya sa tabi ng kama at huminga ng malalim. Laya, panimula niya, tila pinipili ang bawat salita. May kailangan kang malaman. Naramdaman ni Laya ang biglang panlalamig na gumapang sa kanyang buong katawan, mas malamig pa kaysa sa nyebe ng Canada. May mali, may masamang mangyayari. Anong
Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Laya. Ang boses ay nagsisimula ng manginig. Hindi ba nila alam na gising na ako? Sisilang, hinahanap niya ba ako? Umiwas ng tingin si Bantayan. Tumingin ito sa bintana, sa mga nagdadaang sasakyan sa ibaba. Tila ayaw niyang salubungin ang mga mata ni Laya na puno ng pag-asa. Laya, noong una, matagal bago ka nakilala, walang identification, mahinang paliwanag niya. Nang sa wakas ay may nakontak ang ospital sa Pilipinas. Ang inilabas na opisyal na balita ay, hindi ka raw nakaligtas sa trahedya. Umiling-iling si Laya. Hindi. Imposible yan. Alam ni Mayari. Alam ni Silang na matibay ako. Hindi sila basta-basta maniniwala. Ang bawat salita ay isang pagtatangka na kumbinsihin ang sarili. Nakita niya ang awa sa mga mata ni Bantayan. At kinasuklaman niya iyon. Ayaw niya ng awa. Ang gusto niya ay si Silang. Maraming nagbago sa loob ng 1 taon, Laya, sabi ni Bantayan. Ang boses ay puno ng pag-iingat. Anong nagbago? Giit niya. Sa halip na sumagot, dahan-dahang kinuha ni Bantayan ang kanyang cellphone. May hinanap siya roon at pagkatapos ay inabot ito kay Laya. Nanginginig ang kamay ni Laya nang kunin niya ito. Nasa screen ang isang social media post, isang litrato. Nakangiti si Silang. Sa tabi niya, nakangiti rin si Mayari, suot ang puting bestida mula sa panaginip ni Laya. Hindi. Mula sa kasinungalingan ni Mayari, magkahawak ang kanilang mga kamay at sa kanilang mga daliri ay kumikinang ang 2 gintong singsing. Binasa ni Laya ang caption sa ilalim ng litrato, isang post mula sa timeline ni Mayari. Mr. and Mrs. Valderrama, a new beginning built on hope and love. We know you're smiling down on us from heaven, Ate Laya. Ang telepono ay tila naging isang blok ng yelo sa kanyang kamay. Hindi siya makahinga. Ang paulit-ulit na tunog ng heart monitor sa tabi niya ay tila dumadagundong sa kanyang tainga. Beep! 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 Kasabay ng pagdurog ng kanyang puso. Ang pangarap, ang mga sakripisyo, ang mga gabing walang tulog, ang pangako. Lahat ay naglaho sa isang iglap, pinalitan ng isang larawan ng pinakamatinding pagtataksil na kaya niyang isipin. Dahan-dahan bumitaw ang kanyang mga daliri. Ang cellphone ay nalaglag. Isang malakas na kalabog ang umaling-awngaw sa tahimik na silid nang mabasag ang screen nito sa sahig. Ngunit hindi napansin ni Laya ang tunog. Nakatingin lang siya sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay tuyo at walang buhay. Wala ng luhang gustong pumatak. Ang sakit ay napakalalim. Hindi na ito kayang ilabas ng mga luha. Lumapit si Bantayan. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Laya, Laya, sabihin mo sa akin, anong nararamdaman mo? Matagal bago siya sumagot. Nang sa wakas ay tumingin siya kay Bantayan, ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng sakit o pagkalito. Napalitan iyon ng isang bagay na malamig at matigas na parang bato. Isang determinasyon na isinilang mula sa pinakamatinding pighati. Uuwi ako, sabi niya. Ang boses ay hindi nagaralgal. Ito ay matatag at puno ng isang nakakakilabot na kapayapaan. Uuwi ako! Huminga siya ng malalim. Pero hindi sa kanila. Walang pamilyar sa Baryo Bayamihan. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Laya habang bumababa siya sa humihingal na tricycle. Ang alikabok ng kalsada, ang amoy alat ng hangin na humahalo sa usok mula sa mga nag-iihaw sa tabing daan, ang huni ng mga alon na tila isang walang katapusang bulong, lahat ay bago. Lahat ay malayo sa pangarap na binuo niya sa Canada. At iyon mismo ang kailangan niya.
Isang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya. Isang lugar kung saan hindi siya ang babaeng namatay o ang babaeng pinagtaksilan. Dito siya lang si Laya. Isang dayo. Isang anino. Sa dulo ng isang maliit na eskinita, nakatayo ang isang bahay na gawa sa pinaghalong kahoy at semento, pinipinturahan ng kupas na kulay asul. Sa harap nito ay isang matandang babae. Ang buhok ay halos puti na, at ang mukha ay puno ng mga guhit ng panahon. Si Tia Asuncion, isang malayong kamag-anak ng kanyang ina, na huli niyang nakita noong bata pa siya. Walang maraming salita. Isang mahigpit na yakap lang ang sumalubong kay Laya. Isang yakap na may kasamang pangunawa. Isang yakap na nagsasabing, hindi mo kailangang magpaliwanag. At sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman ni Laya na ligtas siyang huminga. Hindi ka bisita rito, Hija, sabi ni Tia Asuncion habang inihahain ang mainit na sinigang. Pamilya ka. Ang mga unang araw ay lumipas ng tahimik. Ginugol ni Laya ang kanyang oras sa paglalakad sa dalampasigan. Sa bawat paghampas ng alon sa kanyang mga paa, tila may nababasag din sa loob niya. Isang hapon, habang papalubog ang araw at nagiging kulay kahel ang buong kalangitan, hindi na niya napigilan. Umupo siya sa buhangin, niyakap ang kanyang mga tuhod at umiyak. Umiyak siya para sa nasayang na panahon, para sa nawalang pangarap, para sa pusong dinurog ng walang awa. Ang kanyang mga luha ay humalo sa alat ng dagat, ang kanyang mga hikbi ay sinabayan ng ugong ng hangin. Inilabas niya ang lahat, hanggang sa wala nang natira, kundi isang nakakabinging kahungkagan. Kinabukasan, ginising siya ng isang amoy. Isang pamilyar at matamis na amoy. Amoy ng bagong lutong tinapay. Sinundan niya ang amoy papunta sa maliit na kusina sa likod bahay, kung saan may isang lumang pugon na gawa sa ladrilyo. Doon, abala si Tia Asuncion sa pagmamasa ng harina. Isang maliit, halos nakalimutan ng panaderya. Halika, tulungan mo ako! Aya ng matanda, walang tanong, walang paghuhusga. Nag-aalangan man, lumapit si Laya. Hinawakan niya ang masa, malambot, buhay. Dahan-dahan, nagsimulang gumalaw ang kanyang mga kamay, tila may sariling alaala. Ang pagmamasa, ang paghuhulma, ang paghihintay. Isang ritual na nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Sa isang lumang baol sa sulok, natagpuan niya ang isang maliit na kwaderno. Ang sulat kamay ay sa kanyang ina. Isang koleksyon ng mga lumang resipe. Pandesal, ensaymada, pan de coco. Mga alaala ng isang masayang kabataan bago pa dumating si Silang, bago pa nagkaroon ng Canada. Habang binabasa niya ang bawat pahina, isang munting ningas ang nagsimulang sumiklab sa loob ng kanyang puso. Isang ideya. Isang bagong simula. Kinagabihan, habang tinutulungan niya si Tia Asuncion na maglinis, naramdaman ni Laya ang isang kakaibang gaan. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi pa tuluyang nawawala, ngunit hindi na ito nakakasakal. Mayroon ng espasyo para sa pag-asa. Nakatayo siya sa may bintana, pinagmamasdan ang papalubog na araw, nang isang sasakyan ang pumarada sa tapat ng kanilang bahay. Isang pick-up truck na pamilyar ang itsura. Nanlamig ang buong katawan ni Laya. Kinilabutan siya. Hindi maaari. At mula roon, bumaba ang isang pamilyar na anino. Nakasuot ng simpleng t-shirt at maong, hindi na uniforme ng rescuer. Si Bantayan. Hindi alam ni Bantayan Bayan Montenegro kung ano ang eksaktong ginagawa niya sa Baryo Bay Amihan. Ang opisyal na dahilan, isa siyang volunteer
para sa isang community outreach program na nag-oorganisa ng fire and earthquake drills para sa mga coastal towns. Magandang dahilan. Kapani-paniwala. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi iyon ang totoong dahilan. Nandito siya dahil sa babaeng kasalukuyang nakatayo sa may bintana, nakatingin sa kanya na may halong gulat at pagtataka. Nandito siya para kay Laya. Mula nang ihatid niya ito sa airport pabalik ng Pilipinas, hindi na siya mapakali. May kung anong puwersa na nagsasabing kailangan niyang siguraduhin na ligtas ito. Hindi ito awa. Hindi na rin ito dahil sa pagkakahawig nito sa kanyang yumaong nobya. Ito ay isang bagay na mas malalim, isang bagay na hindi pa niya kayang pangalanan. "Bayan?" sabi ni Laya. Ang boses ay mahina. Hindi tanong, kundi isang pagkilala. "May community project kami dito. Fire safety awareness!" sabi niya. Medyo nauutal. Tila isang teenager na hindi alam ang sasabihin sa harap ng kanyang crush. "Nagulat ako nang malaman kong dito ka pala nakatira." Isa na namang pagsisinungaling. Sinadya niyang alamin kung nasaan ito. Hindi kumibo si Laya, ngunit nakita niya sa mga mata nito ang pag-aalinlangan. Dumating si Tia Asuncion, dala ang isang ngiti at 2 baso ng malamig na tubig. "Iho! Ikaw pala yung bantayan na laging kinukwento ni Laya. Salamat sa pag-aalaga mo sa kanya." Napatingin si Laya sa kanyang tiya. Bahagyang nanlaki ang mga mata. Hindi niya alam na naikukwento pala niya si Bayan. Pinatuloy siya ni Tia Asuncion. Habang nag-uusap sila, napansin ni Bayan ang lumang pugon sa kusina. May mga bitak ito sa gilid at tila hirap nang magbigay ng tamang init. "Mukhang kailangan na ng konting kalingan yan," sabi ni Bayan tumatayo. "Ay oo, iho. Matanda pa sa akin yan," biro ni Tia Asuncion. "Kung okay lang po sa inyo, baka pwede kong subukang ayusin," alok ni Bayan. "Marunong ako ng kaunti." At iyon ang naging simula. Ang pag-aayos ng pugon ang naging dahilan ni Bayan para bumalik-balik sa bahay ni Laya. Sa una, tahimik lang si Laya na nagmamasid mula sa malayo. Ngunit unti-unti, nagsimula siyang lumapit. Isang araw, habang abala si Bayan sa paglalagay ng semento sa mga bitak, aksidente niyang natabig ang isang supot ng harina. Kumalat ito sa hangin, at isang puting alikabok ang dumapo sa kanyang muka. Hindi napigilan ni Laya. Isang maliit na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Napahinto si Bayan. Ito ang unang pagkakataon na narinig niyang tumawa si Laya. Ang tunog niyon ay mas matamis pa sa anumang musikang narinig niya. Ngumiti siya, ang puting harina sa kanyang mukha ay lalong nagpatingkad sa kanyang ngiti. Kumuha siya ng kaunting harina gamit ang kanyang daliri at marahang ipinahid sa dulo ng ilong ni Laya. "Ayan, patas na tayo," biro niya. Nagulat si Laya, ngunit pagkatapos ay isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa sandaling iyon, ang anino ng lungkot sa kanyang mga mata ay tila bahagyang naglaho. Nagpatuloy ang mga araw. Nagkukwentuhan sila habang nag-aayos ng pugon. Ikinuwento ni Bayan ang tungkol sa kanyang trabaho, ang mga panganib, ang mga tagumpay. Iniiwasan niyang pag-usapan ang nakaraan. Iniiwasan niyang banggitin ang multo ng kanyang dating nobya. Ang mahalaga ay ang ngayon. Ang mahalaga ay ang babaeng unti-unting nagbabalik ang ngiti sa kanyang harapan. Nang matapos ang pugon, nagluto si Laya ng pandesal gamit ang resipe ng kanyang ina. Mainit pa nang inilabas niya ito. Inabutan niya si Bayan. "Salamat," sabi ni Laya, ang mga mata ay puno ng pasasalamat na higit pa sa pag-aayos ng pugon. Mula sa malayo, pinagmamasdan sila ni Tia Asuncion. Napangiti ang matanda. Ang paghilom,
tulad ng pagluluto ng tinapay, ay nangangailangan ng tamang init at pasensya. At mukhang natagpuan na ni Laya ang init na kailangan niya. Kinabukasan, isinama ni Bayan si Laya sa palengke para bumili ng mga sangkap. Masaya silang naglalakad, nagtatawanan, nang biglang napahinto si Laya. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang lahat ng kulay ay tila nawala sa kanyang mukha. Sinundan ni Bayan ang kanyang tingin. Sa kabilang dulo ng daan, dahan-dahang naglalakad papalapit sa kanila ang dalawang tao. Isang lalaki at isang babae, magka-holding hands. Isang multo mula sa nakaraan. Si Silang. At ang kapatid niyang si Mayari. Ang palengke ay isang lugar ng buhay. Ang sigawan ng mga tindera, ang amoy ng mga sariwang isda at gulay, ang tawanan ng mga naglalakad, lahat ay puno ng sigla. Ngunit para kay Laya, sa isang iglap, ang lahat ng ingay at kulay ay naglaho. Naging isang mahabang, tahimik na tunnel ang kalsada, at sa dulo nito ay ang 2 taong sumira sa kanyang buhay. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ni Silang. Ang paglaki ng kanyang mga mata, ang bahagyang pagbuka ng kanyang bibig, para siyang nakakita ng multo. At sa isang banda, totoo iyon, si Laya ang multo ng nakaraan, na bumalik para maningil. Sa tabi ni Silang, si Mayari ay dumaan din sa isang mabilis na pagbabago. Mula sa pagkagulat, agad itong napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Silang, tila inaangkin ito, tila naghahanda para sa isang laban. Tumigil ang mundo para sa kanilang apat. Ang mga taong dumadaan ay tila mga anino lamang na hindi nila napapansin. Si Silang ang unang nakabawi ng boses, ngunit ang lumabas ay isang pabulong na tanong, puno ng hindi makapaniwalang pagtataka. Laya, paano? Ang tanong na iyon ay parang isang sundang na bumaon sa puso ni Laya. Paano? Gusto niyang isigaw. Paano ninyo nagawa sa akin ito? Paano ninyo ako tinuring na parang basura na basta na lang itinapon? Ngunit bago pa man may lumabas na salita sa kanyang bibig, humakbang si Mayari paharap, inilagay ang sarili sa pagitan ni Laya at Silang. Isang pader. Ate, sabi ni Mayari. Ang boses ay puno ng isang pekeng pag-aalala. Salamat sa Diyos at buhay ka. Hindi mo alam kung gaano kami nag-alala, kung gaano kami nagluksa. Nagluksa? Naramdaman ni Laya ang pag-init ng kanyang dugo. Ang pamilyar na damdamin ng gigil, isang pinaghalong galit, sakit at pagkainis ay nagsimulang umakyat sa kanyang lalamunan. Nagawa na namin ang lahat, patuloy ni Mayari. Ang kanyang mga salita ay tila isang ensayadong script. Nagpamisa kami para sa'yo, inalala ka namin, pero ate, kailangan naming magpatuloy. Kailangan ng buhay na magpatuloy. Ang bawat salita ay isang patalim. Ang bawat pangungusap ay isang paghuhugas kamay sa kasalanan. Wala siyang nakitang pagsisisi sa mga mata ng kapatid. Ang nakita niya ay pagmamatuwid. Tumingin si Laya kay Silang, naghahanap ng kahit anong senyales ng pagsisisi, ng kahit katiting na hiya. Ngunit ang lalaking minsan niyang pinangakuan ng habambuhay ay nag-iwas lang ng tingin, nagtatago sa likod ni Mayari. Isang duwag. Naramdaman ni Laya ang kamay ni Bayan sa kanyang likod. Isang marahan ngunit matatag na suporta. Ngunit hindi niya kailangan ng tagapagtanggol sa sandaling ito. Kailangan niyang harapin ang mga demonyo niya ng mag-isa. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nag-iskandalo. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Tinitigan niya sila, mula kay Silang hanggang kay Mayari. Tinitigan niya sila na para bang tinitingnan niya ang 2 estranghero. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, walang galit, walang luha. Tanging isang malamig, nakakapasong kahungkagan. Iyon ang tingin na nagsasabing, wala na kayong halaga sa akin.
Pagkatapos ng ilang segundong tila walang katapusan, walang salitang binitawan si Laya. Dahan-dahan siyang tumalikod. Isang hakbang. 2, 3. Ang bawat hakbang ay isang pag-alis. Hindi lang sa lugar na iyon, kundi sa buhay na minsan niyang inakala na para sa kanya. Naiwan sina Silang at Mayari na nakatayo, ang katahimikan na iniwan ni Laya ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw. Ang katahimikan na iyon ay isang hatol. Habang naglalakad palayo si Laya, narinig niya ang mahinang bulong ni Mayari kay Silang. Isang bulong na puno ng lason at takot. Hindi natin pwedeng hayaan na sirain niya ang lahat. Ang pagtalikod ni Laya ay hindi naging wakas ng kanilang pagtutuos. Sa halip, iyon pala ang simula ng isang mas marumi at mas masakit na laban. Alam ni Mayari na ang katahimikan ni Laya ay mas mapanganib kaysa sa isang sigaw. Ang isang sigaw ay madaling ipaliwanag bilang gawa ng isang taong wala sa katinuan. Ngunit ang katahimikan ay nag-iiwan ng espasyo para sa pag-iisip, para sa pagdududa. At hindi niya iyon hahayaan. Kinabukasan, nagsimula ang lason. Hindi ito direkta, hindi ito marahas. Ito ay isang bulong. Isang tanong na inihasik sa tamang tao. Isang kwento na ipinasa ng may kasamang pekeng pag-aalala. Nagsimula ito sa tindahan ni Aling Nena kung saan suki si Tia Asuncion. "Mare, kamusta na pala yung pamangkin mong kadarating lang?" tanong ng isang kapitbahay. Bago pa man makasagot si Tia Asuncion, sumingit si Mayari na nagkataong napadaan din doon. "Ay, si Ate Laya po. Mabuti naman po siya. Medyo naninibago pa. Alam niyo na po, malaki ang pinagdaanan. Malakas ang tama sa ulo, sabi ng mga doktor sa Canada. Minsan, nakakalimutan niya ang mga nangyari. Minsan naman, may mga naaalala siyang hindi naman totoo. Ang mga salita ay binitawan ng may kasamang malungkot na ngiti. Sapat lang para magtanim ng duda. Nang dumaan si Laya sa palengke kinabukasan, naramdaman niya ang pagbabago. Ang mga dating ngiti na sumasalubong sa kanya ay napalitan ng mga titig na puno ng pag-uusisa at awa. Narinig niya ang mga bulungan habang siya'y naglalakad palayo. "Kawawa naman, no? Sira na yata ang isip. Nako, baka nabaliw sa trahedya." Sabi ng kapatid, nag-iimbento raw ng kwento. Ang bawat bulong ay parang isang maliit na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang Baryo Bay Amihan, na minsan niyang itinuring na kanlungan, ay unti-unting nagiging isang kulungan ng mga mapanghusgang mata. Isang hapon, habang nag-ayos si Laya ng mga paninda sa maliit na estante sa harap ng bahay, lumapit si Aling Puring, ang kapitbahay na pinakamalapit kay Tia Asuncion. "Laya, hiha!" sabi nito sa maamong boses. "Huwag mong masyadong isipin ang mga bagay-bagay, ha? Ang mahalaga ay ligtas ka. Tanggapin mo na lang na may mga bagay na hindi na maibabalik." Napatigil si Laya. Ang payo, kahit na mabuti ang intensyon, ay isang sampal. Ipinapahiwatig nitong siya ang mali. Siya ang kailangang tumanggap. Ang pinakamasakit ay nang dumating si Silang sa bahay nila isang gabi. Hindi para harapin si Laya, kundi para kausapin si Tia Asuncion. Narinig ni Laya ang kanilang usapan mula sa kanyang silid. "Tia, nag-aalala lang po ako kay Laya," sabi ni Silang. Ang boses ay puno ng pekeng pagmamalasakit. "Hindi po namin alam kung saan niya nakukuha ang mga ideya niya. Gusto lang po naming tumulong. Baka kailangan niya ng propesyonal na tulong." Iyon na ang huling patak. Pakiramdam ni Laya ay sinisilaban ang kanyang buong pagkatao. Hindi lang nila ninakaw ang kanyang pera at pangarap. Ninanakaw din nila ang kanyang katotohanan. Ang kanyang katinuan. Gabi-gabi, sinusubukan siyang kausapin ni Bayan.
Huwag mo silang pansinin, Laya. Ang mahalaga, alam natin ang totoo. Ngunit ang katotohanan ay nagiging malabo kapag ang buong mundo ay nagsasabing nagsisinungaling ka. Isang gabi, hindi na niya nakayanan. Habang nakaupo sila ni Bayan sa dalampasigan sa ilalim ng maputlang buwan, hinarap niya ito. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at sakit. "Bakit ka nandito?" tanong niya. Ang boses ay nanginginig. "Bakit mo to ginagawa? Dahil ba sa awa? Dahil kamukha ko siya? Ano ba talaga ang kailangan mo sa akin, Bayan?" Ang tanong ay isang pagsubok. Isang desperadong paghahanap ng isang bagay na totoo sa gitna ng lahat ng kasinungalingan na bumabalot sa kanya. Ang tanong ni Laya ay humangin sa pagitan nila, kasing lamig ng simoy ng gabi mula sa dagat. Ito ang tanong na pareho nilang iniiwasan. Isang anino na laging sumusunod sa kanilang dalawa. Tumingin si Bantayan sa mga alon na humahampas sa dalampasigan. Ang bawat alon ay tila isang paalala ng nakaraan na paulit-ulit bumabalik. Huminga siya ng malalim, alam niyang hindi na niya ito maaaring takasan pa. Noong una, panimula niya, ang boses ay bahagyang paos. "Oo, dahil kamukha mo siya." Naramdaman ni Laya ang kirot sa kanyang dibdib, kahit na inaasahan na niya ang sagot. Ang marinig ito ng direkta ay ibang usapan. Isang kumpirmasyon na isa lamang siyang pamalit, isang anino ng ibang tao. Ang pangalan niya ay Elara, pagpapatuloy ni Bayan. Ang mga mata ay nakatanaw sa malayo, tila binabalikan ang isang eksenang ayaw na niyang panoorin. "Fiancé ko siya. Isang gabi, may sunog sa apartment building na tinitirhan niya. Off-duty ako noon, pero nang mabalitaan ko, nagpunta ako agad." Ang mga salita ay mabagal at mabigat, puno ng pagsisisi na hindi kailanman naghilom. Natrap siya sa loob. Sinubukan kong pumasok. Pinigilan ako ng mga kasamahan ko. Sabi nila, masyado ng delikado, guguho na ang gusali. Pero hindi ako nakinig. Dapat pumasok ako. Ang kanyang mga kamay ay naikuyom. Huli na ang lahat nang mailabas nila siya. Wala na siya. Isang katahimikan ang namayani. Tanging ang tunog lang ng mga alon ang maririnig. "Nakita kita sa ilalim ng mga guho, halos hindi ka na makilala," sabi ni Bayan. Sa wakas ay tumingin kay Laya. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit na matagal na niyang itinatago. At sa isang saglit, sa ilalim ng alikabok at dugo, nakita ko siya. Naisip ko, ito na. Ito na ang pangalawang pagkakataon ko. Ang pagkakataong hindi ko na palalampasin. Ang pagkakataong iligtas ka. Inamin niya ang lahat. Ang pagbabantay sa ospital, ang pagtulong sa therapy, ang pagsunod sa kanya sa bayamihan. Lahat ay nagsimula dahil sa isang mukha mula sa nakaraan. Isang pagtatangka na iwasto ang isang pagkakamali na habambuhay niyang pagsisisihan. Inilabas ni Bayan ang kanyang pitaka. Mula roon, kinuha niya ang isang luma at kupas ng litrato. Inabot niya ito kay Laya. Ang babae sa litrato ay nakangiti. Ang mga mata ay kumikinang sa saya. At ang pagkakahawig nila ni Laya ay hindi maikakaila. Parehong hugis ng mukha, parehong ngiti. Ibinalik ni Laya ang litrato. Ang galit na dapat sana'y maramdaman niya ay napalitan ng isang kakaibang pag-unawa. Nakita niya ang lalim ng sakit sa mga mata ni Bayan. Pareho silang biktima ng mapait na nakaraan. "Noong una, si Elara ang nakikita ko sa'yo." Pag-amin ni Bayan, ang boses ay basag. "Pero habang tumatagal, Laya, nagbago ang lahat. Nakita ko ang katatagan mo, ang tapang mo, ang puso mong pilit bumabangon kahit durog na durog. At hindi ko namalayan." Tinitigan niya si Laya ng diretso sa mata. Walang pag-aalinlangan, tanging katapatan. "Dati, nakikita ko siya sa'yo.
Pero ngayon, si Laya na ang nakikita ko. Ikaw lang. Ang mga salita ay isang panata, isang pag-amin na mas matimbang pa kaysa sa anumang pangako. Naramdaman ni Laya ang pagbagsak ng isang mainit na luha sa kanyang pisngi. Ngunit hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng pagkalito, ng pag-asa at ng takot. Tumingin siya sa lalaking nagligtas sa kanyang buhay sa maraming paraan. Ang lalaking nag-aalok sa kanya ng isang bagay na matagal na niyang kinalimutan, ang posibilidad ng isang bagong pag-ibig. Ngunit ang sugat ng pagtataksil ay napakalalim. Ang tiwalang minsan ng winasak ay mahirap buuin. Paano? Bulong niya. Ang tanong ay puno ng sakit at kawalan ng kasiguraduhan. Paano ako maniniwala na hindi ako isang pamalit lang? Ang tanong ni Laya ay nanatiling nakabitin sa hangin, isang tanong na walang madaling sagot. Ang pag-amin ni Bayan, sa halip na magbigay linaw, ay nag-iwan lamang ng mas malalim na pagkalito at takot sa kanyang puso. Ngunit hindi na niya nagkaroon ng pagkakataong pag-isipan iyon. Dahil kinabukasan, inihanda ni Mayari ang kanyang huling, pinakamakamandag na atake. Hindi na ito simpleng tsismis. Ito ay isang formal na pagtitipon. Ipinatawag ni Mayari at Silang ang ilang respetadong miyembro ng baryo, kasama na si Tia Asuncion, sa kanilang bahay. Isang pulong para linawin ang lahat para sa kapakanan ni Laya. Nandun si Laya, sa pilitang isinama ni Tia Asuncion na umaasang magkakaayos na ang lahat. Nandun din si Bayan, nakatayo sa isang sulok, nagmamasid, handang umalalay. Alam ko pong naguguluhan ang lahat. Panimula ni Mayari, ang boses ay puno ng pagpipigil, tila isang aktres sa kanyang pinakamagaling na pagganap. Mahal na mahal ko po ang ate ko, kaya masakit para sa akin na gawin ito, pero kailangan niyong malaman ang katotohanan. May inilabas siyang mga nakaprint na papel, mga kopya ng isang email. Bago pa man mangyari ang lindol, sabi ni Mayari, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Nakakatanggap na po ako ng mga email mula sa mga awtoridad sa Canada. Nagtatanong sila tungkol sa isang unstable patient na gumagamit ng pangalan ni Ate Laya. May mga record sila ng mental health issues niya. Isang kasinungalingan. Isang perpektong gawa-gawang ebidensya. Ngunit sa mga taong walang alam, ito ay isang katotohanang nakasulat sa papel. Hindi totoo yan! Sigaw ni Bayan mula sa sulok, ngunit pinigilan siya ng mga tingin ng mga tao. Sino ba siya? Isa lang siyang dayo. Ipinasa ni Mayari ang mga papel. Nakita ni Laya ang pagbabago sa mukha ng mga tao habang binabasa nila ito. Ang pagdududa. Ang pagkumpirma sa mga tsismis na narinig nila. Ang pinakamasakit ay ang tingin ni Tia Asuncion. Ang kanyang tiya. Ang kanyang huling kanlungan. Nakita ni Laya ang pagkalito at sakit sa mga mata ng matanda. Ang lason ni Mayari ay umabot na sa kanya. Tapos na ang laban. Alam ni Laya na talo na siya. Nang gabing iyon, pumasok si Tia Asuncion sa kanyang silid. Umupo ito sa gilid ng kama. Ang dating init sa pagitan nila ay napalitan ng isang malamig na distansya. Laya Hija, sabi ng matanda. Ang boses ay pagod. Alam kong mahirap ang pinagdaanan mo. Baka kailangan mo lang magpahinga. Wala namang masama kung hihingi tayo ng tulong sa isang espesyalista. Ang bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanyang pag-asa. Maging ang huling taong pinagkakatiwalaan niya ay naniniwala na nang sa kasinungalingan. Wala na siyang kakampi. Wala na siyang sandalan. Hindi sumagot si Laya. Tumango na lang siya, isang walang buhay na pagtango. Nang lumabas ang kanyang tiya, isinara ni Laya ang pinto.
Ang kanyang silid ay naging isang kulungan. Ang bahay na minsan niyang naging kanlungan ay naging isang hawla. Tumingin siya sa salamin at hindi na niya nakilala ang sarili. Sino ang babaeng ito na puno ng sugat na ang sariling pamilya ay itinuturing na baliw? Dumungaw siya sa bintana. Sa labas, sa ilalim ng poste ng ilaw, nakita niya ang anino ni Bayan. Nakatayo lang doon nagbabantay. Isang tahimik na tagapagtanggol. Ngunit anong ipagtatanggol niya? Isang babaeng wala nang natitirang kredibilidad? Isang babaeng kahit ang sarili ay hindi na mapagkatiwalaan? Ang pag-ibig na inaalok nito ay tila isang malayong bituin. Maganda, ngunit imposibleng abutin. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Laya ang isang pagkapagod na higit pa sa pisikal. Isang pagod sa kaluluwa. Pagod na siyang lumaban. Pagod na siyang magpaliwanag. Lahat ay nawala. Ang pangarap, ang pamilya, ang katotohanan, maging ang sarili niya. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa bahay ni Tia Asuncion. Pumasok siya sa silid ni Laya para gisingin ito, ngunit ang kanyang nadatnan ay isang kama na maayos na ang pagkakaligpit at isang bintanang nakabukas. Sa ibabaw ng unan, may isang pirasong papel na nakatupi. Kinuha ito ng nanginginig na kamay ni Tia Asuncion. 2 salita lang ang nakasulat. Patawad po. Hindi siya tumakas para magtago. Tumakas siya para hanapin ang sarili. Ang mga paa ni Laya ay hindi nagdala sa kanya sa terminal ng bus o sa daungan. Dinala siya nito sa harap ng pinakamatandang istruktura sa bayamihan. Ang lumang simbahang bato na nakatayo sa tuktok ng isang burol, na tila isang tahimik na bantay ng buong baryo. Doon, sa loob ng malamig at maaling-awngaw na simbahan, sa harap ng imahen ng isang birhen na tila nakauunawa sa lahat ng sakit, natagpuan niya si Padre Anselmo na nagwawalis ng mga tuyong dahon. Hindi siya umiiyak, wala nang luhang natitira. Padre, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit basag. Gusto ko pong magkumpisal. Dinala siya ng matandang pari sa isang maliit na hardin sa likod ng simbahan. Umupo sila sa isang bangkong bato sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Walang kumpisalan. Tanging ang 2 sa kanila at ang Diyos bilang saksi. At doon, ikinuwento ni Laya ang lahat. Hindi bilang isang biktima na humihingi ng awa, kundi bilang isang saksi na naglalahad ng mga katotohanan. Ikinuwento niya ang mga pangarap, ang sakripisyo, ang lindol, ang paggising, ang pagtataksil, at ang lason ng mga salita. Walang emosyon. Tila binabasa niya ang isang ulat. Nakinig ng mabuti si Padre Anselmo. Nang matapos si Laya, hindi siya nagbigay ng payo o paghuhusga. Nagtanong lang siya, "At ngayon, Hija, ano ang gusto mong gawin? Gusto mo ba ng hustisya o ng ganti?" "Hindi ko po alam," pag-amin ni Laya. "Pagod na po akong masaktan." "Ang pagpapatawad, Laya," sabi ng pari, ang boses ay mahinahon, "ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa'yo. Ito ang pagputol sa tanikala na nag-uugnay sa'yo sa sakit na idinulot nila. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot. Ito ay pagpapalaya sa sarili." Sa mga salitang iyon, may nabasag sa loob ni Laya. Isang pader na matagal na niyang itinayo. Hindi luha ang bumagsak, kundi isang mabigat na pasanin. Naintindihan niya. Ang tunay na kalaban ay hindi si Mayari o si Silang. Ang kalaban ay ang galit na unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Samantala, hindi tumigil si Bantayan. Habang hinahanap ng lahat si Laya, siya ay may ibang ginagawa. Ginamit niya ang kanyang mga koneksyon bilang isang bumbero na may access sa mga opisyal na network. Isang tawag sa isang kaibigan sa bangko.
isang pakiusap, isang investigasyon. At natanggap niya ang kanyang hinahanap, isang katotohanang hindi maitatanggi, nakasulat sa itim at puti. Kinahapunan, bumalik si Laya sa sentro ng baryo. Ang kanyang pagbabalik ay nagdulot ng bulungan at pagtataka. Nakita niya sina Mayari at Silang sa gitna ng plaza, nakikipag-usap sa mga tao. Ang mga mukha ay puno ng pekeng pag-aalala para sa nawalang kapatid. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na tumalikod si Laya. Naglakad siya papalapit, ang bawat hakbang ay matatag. Tumahimik ang lahat. Mayari, sabi ni Laya. Ang boses ay malinaw at walang panginginig. May mga tanong lang ako. Anong petsa eksakto nang matanggap ninyo ang perang ipinadala ko? Nagulat si Mayari sa biglaang tanong. Ano? Hindi ko na matandaan. Matagal na yon? Silang, baling ni Laya sa dati niyang kasintahan. Ang 200,000 piso na ipinadala ko para sa paunang bayad sa pwesto ng panaderya, saan mo dinala yon 1 linggo pagkatapos ng anunsyo na patay na ako? Namutla si Silang. Iipinambayad ko sa burol mo, sa mga gastusin. Isang boses ang bumasag sa tensyon. Hindi totoo yan. Lumingon ang lahat. Si Bantayan, papalapit, may hawak na mga dokumento. Huminto siya sa tabi ni Laya. Itinaas niya ang mga papel. Narito ang kopya ng bank statement mula sa account ni Silang Valderrama. 1 linggo pagkatapos ng inanunsyong pagkamatay ni Laya, may isang malaking cash withdrawal. 200,000 piso. Ang nakasulat na dahilan? Payment for Casino Grande. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong plaza. At ang perang ipinadala ni Laya, dagdag ni Bantayan, ang mga mata ay nakatutok kay Mayari. Ay pumasok sa account ninyo 3 araw bago pa man kayo opisyal na magpakasal. Ang katotohanan, malamig, brutal, at hindi maitatanggi. Dahan-dahan, ang lahat ng mga mata ay bumaling mula sa mga papel na hawak ni Bantayan patungo sa namumutla at nanginginig na mukha ni Silang at Mayari. Naghihintay. Naghihintay ng isang paliwanag na hindi na kailanman darating. Pinagmamasdan ni Tia Asuncion ang lahat mula sa bintana ng kanyang maliit na tindahan. Mula sa kanyang kinatatayuan, kitang-kita niya ang pagguho ng isang mundong binuo sa kasinungalingan. Nakita niya kung paano sinubukang magpaliwanag ni Silang, kung paano nito itinuro si Mayari. Nakita niya kung paano sumigaw si Mayari, kung paano nito isinumbat ang lahat ng inggit at selos na kinimkim niya sa loob ng maraming taon. Ang kanilang pag-aaway sa gitna ng plaza ay mas nakakahiya pa kaysa sa anumang tsismis. Walang nanalo. Pareho silang talo. Ang mga dating kaibigan na nakikinig sa kanila ay isa-isang tumalikod. Ang mga muka ay puno ng pandidiri at pagkadismaya. Ang karma, naisip ni Tia Asuncion, ay hindi palaging isang malakas na kulog. Minsan, ito ay isang nakakabinging katahimikan. Isang pag-iwas ng tingin. Isang pagtalikod. Sa gitna ng lahat ng gulo, nakita niya si Laya, nakatayo sa tabi ni Bantayan, hindi nagpapakita ng galak o tagumpay. Tanging isang malalim na kalungkutan at pagod. Pagkatapos mailantad ang lahat, hindi na siya nagsalita. Tumalikod lang siya at tahimik na naglakad pa uwi, kasama si Bantayan. Kinabukasan, nagsimulang dumating ang mga tao sa kanilang bahay, hindi para mag-usisa, kundi para humingi ng tawad. Si Aling Nena, dala ang isang basket ng mga gulay. Patawarin mo kami, Laya. Nagpadala kami sa kasinungalingan. Si Mang Carding, dala ang isang malaking isda. Hindi na namin dapat pinakinggan ang mga sabi-sabi. Ang bawat isa ay may dalang munting alay, isang simbolo ng kanilang pagsisisi. Tinanggap ni Laya ang lahat ng may ngiti. Isang ngiting pagod, ngunit totoo. Nang gabing iyon,
Nilapitan ni Tia Asunsyon ang kanyang pamangkin habang nag-aayos ito ng mga sangkap sa kusina. Hinawakan niya ang kamay nito. Ako ang pinakamatindi nilang nalinlang, sabi ng matanda. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo. Dapat ay naniwala ako sa'yo. Patawarin mo ang tiya mo, Laya. Niyakap ni Laya ang kanyang tiya ng mahigpit. Tapos na po yun, tiya. Ang mahalaga, magkasama tayo ngayon. Sa yakap na iyon, naramdaman ni Tia Asunsyon ang bigat ng kasalanan na unti-unting nawawala. Ang mga sumunod na araw ay puno ng bagong sigla. Sa tulong ni Bayan at ng ilang kapitbahay, ang luma at nakalimutang kusina ni Tia Asunsyon ay unti-unting nabuhay. Nagpinta sila ng mga pader, inayos ang mga estante at nilinis ang bawat sulok. Isang umaga, isinabit ni Laya ang isang bagong karatulang gawa sa kahoy sa harap ng kanilang bahay. Nakaukit dito ang mga salita, pinintahan ng puti, Panaderiya ng Pag-asa. Hindi ito ang granding panaderiya na pinangarap niya noon. Ito ay maliit, simple, at puno ng mga lumang gamit. Ngunit ito ay totoo. Ito ay sa kanya. Ang karma ay hindi lang tungkol sa kaparusahan. Ito rin ay tungkol sa gantimpala. Nabalitaan nila na umalis na ng baryo si Silang, iniwan ang lahat, pati na ang mga utang na hindi pa nababayaran. Si Mayari naman ay nanatili, ngunit tila isang anino na lang. Nakatira mag-isa sa bahay na minsan nilang pinagsaluhan, nilalayuan ng lahat, kinukulong ang sarili sa kahihiyan at pagsisisi. Isang hapon, habang abala si Bayan sa pag-aayos ng bubong, natanggap niya ang isang tawag sa telepono. Isang alok ng promosyon, isang magandang posisyon bilang hepe ng isang fire station sa kalapit na probinsya. Isang oportunidad na mahirap tanggihan. Narinig ni Tia Asunsyon ang usapan. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Bayan. Isang pagkalito. Isang pagpili sa pagitan ng kanyang pangarap at ng babaeng unti-unti nang nagiging mundo niya. Kinagabihan, habang kumakain sila ng hapunan, hindi ito nabanggit ni Bayan. Ngunit ramdam ni Tia Asunsyon ang bigat sa hangin. Alam niyang may desisyon na kailangang gawin. At naisip niya, ang karma ay hindi pa tapos. May isa pa itong matamis na tinapay na ihahain. Ilang buwan ang lumipas. Ang panaderya ng Pag-asa ay naging puso ng baryo by Amihan. Ang amoy ng bagong lutong pandesal sa umaga ay naging hudyat ng bagong araw para sa lahat. Si Laya, na dating isang anino, ay kilala na ngayon bilang ang babaeng may pinakamatamis na ngiti at pinakamasarap na ensaymada. Natagpuan niya ang isang uri ng kaligayahan na hindi niya inaasahan. Isang kaligayahang tahimik, simple at pinaghirapan. Ang bawat piraso ng tinapay na kanyang niluluto ay isang testamento ng kanyang pagbangon. Isang hapon, habang pauwi mula sa pamimili, sinadya niyang dumaan sa tapat ng bahay kung saan nakatira si Mayari. Nakita niya ang kanyang kapatid na nagdidilig ng mga halaman, payat, at tila laging nakayuko. Hindi sila nag-usap, ngunit nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Mayari, nakita ni Laya ang isang malalim na pagsisisi. Sa mga mata ni Laya, wala nang galit. Tanging isang bakas ng lungkot para sa isang relasyong hindi na maibabalik. Tumango lang si Laya bago nagpatuloy sa paglalakad. Hindi pa niya kayang bigkasin ang salitang patawad, ngunit sa kilos na iyon, ipinaramdam niyang pinalaya na niya ang nakaraan. At para sa ngayon, sapat na iyon. Sa kanyang pag-uwi, nadatnan niya si Bayan na nag-aayos ng bakod. Ang tanong tungkol sa alok na trabaho
ay nanatiling hindi nababanggit sa pagitan nila. Hinihintay ni Laya na manggaling ito sa kanya. Natatakot siya sa sagot, ngunit alam niyang kailangan nilang harapin iyon. Nang gabing iyon, matapos isara ang panaderya, umupo sila sa dalampasigan, ang kanilang paboritong lugar. Ang langit ay puno ng mga bituin. Tinanong ko ang sarili ko kung ano ba talaga ang gusto ko. Basag ni Bayan sa katahimikan. Ang maging hepe! Yon ang pangarap ko simula pa noon. Naramdaman ni Laya ang paghigpit ng kanyang dibdib. Ito na. Pero naisip ko, pagpapatuloy niya, lumingon ito para harapin si Laya. Ang mga mata ay seryoso sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ano ang halaga ng isang pangarap kung mag-isa mo lang itong aabutin? Tinanggihan ko ang alok, Laya. Dahil ang pangarap ko ngayon ay dito. Kinuha niya ang kamay ni Laya. Mainit. Matatag. Hindi ko maipapangako ang perpektong buhay, Laya. Hindi ko maipapangako na hindi ka na ulit masasaktan. Sabi niya, ang bawat salita ay taos puso. Pero ipinapangako ko na nandito lang ako. Sa bawat pagsubok, sa bawat umaga, nandito lang ako. Walang magarbong singsing. Walang mga salitang matatamis. Tanging isang pangako na mas matibay pa sa anumang bato. Sa pagkakataong ito, ang mga luha ni Laya ay malayang bumagsak. Ngunit hindi na ito luha ng pighati o galit. Ito ay luha ng pasasalamat, ng kaligayahan, ng isang pusong dahan-dahang nabubuo muli. Hindi siya sumagot ng oo. Hindi na kailangan. Sa halip, isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Bayan. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak pa rin. Magkasama nilang pinanood ang mga bituin na kumikinang sa itaas ng madilim na dagat. Ang pag-ibig na dumating sa kanya ay hindi katulad ng dati. Hindi ito maalab at mapusok. Ito ay tahimik, payapa. Parang isang kandilang hindi namamatay sa gitna ng hangin. Isang tahanan. Dito sa Baryo Bayamihan, sa ilalim ng kalangitan ng Siargao, natagpuan ni Laya Soliman ang lahat ng nawala sa kanya at higit pa. Natagpuan niya ang pagpapatawad, hindi para sa iba, kundi para sa sarili. Natagpuan niya ang pag-asa, hindi sa isang pangarap na malayo, kundi sa tinapay na kanyang niluluto araw-araw. At natagpuan niya ang pag-ibig, hindi sa isang pangakong binitiwan, kundi sa isang presensyang nananatili. Ang tahanan na pagtanto niya ay hindi isang lugar na binabalikan. Ito ay isang taong pinipiling manatili sa tabi mo, anuman ang mangyari. At dito po nagtatapos ang ating kwento, mga minamahal naming tagapakinig. Isang salaysay na nagturo sa atin ng isang mahalagang aral. Ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang paglimot sa sakit na idinulot sa atin, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang ang sakit na iyon ang magdikta ng ating kinabukasan. Ang pagbangon mula sa pinakamatinding pagkadapa ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati, kundi ang pagbuo ng isang bago at mas matatag na sarili. At ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig, ay hindi hinahanap. Ito ay dumarating sa mga pusong handang maghintay, magtiwala, at muling magmahal. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Laya at Bayan. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang pinakagusto ninyong bahagi ng kwento? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel.
Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,